Good morning sa ating mga suking viewers. Andito na naman ang inyong Kiriworks na parang may pagandang nakikita. So ano kaya yun? Ba't siya ay natatawa? Ito pala, iyo, nabiyayaan pala ng gagawin ngayong araw, isang Ford Ranger na. Kaya naman pala parang tuwang-tuwa ang loko. So ito guys, Ford Ranger T6 2.0. Ang issue ay low power. Kaya pagmasdang mabuti kung ano ang gagawin dito ni Kiriworks at mayroon ka dito siyang tinutumbok, no? So bago yan, dito sa loob muna ay nakikita natin yung transaxle, yung gear na dilaw, yun lang na ilaw. Pero yung check engine, hindi nakailaw. So bali low power sa guys, no? So dito, papakita ko sa inyo. Huwag muna tayong gumamit ng pantawas. Okay, red. Actual testing tayo kung anong makikita ninyo. Okay. Here, push up. Sige yan, Rebo. So dito guys, kitang-kita guys to kung anong naging problema. So kanina, pumayat yung hose. Tapos yung boost actuator ayaw gumalaw. So ibig sabihin guys, ang problema nito ay turbo boost actuator. Kaya ang gagawin natin dito ay tanggalin natin itong sagabal, lalong-lalo na itong ating alternator, no? So madali lang siyang gawin guys. So alisin natin itong alternator para maalwan yung turbo. Makalipas ang ilang minuto ay ayan, natanggal na natin yung turbo na walang kahirap-hirap. At malalaman natin kung anong naging diferensya, turbo boost actuator ba or stock up yung kanyang linkage, no? So bale, suriin lang natin bago tayo magturo ng pyesa, no? Kanina guys, ito yung tinutumbok ng video natin na dapat gumalaw yan, no? Pag nagre-revolusyon, kasi sumasabay yan dapat sa revolusyon, no? Pero ang nangyari, hindi siya gumalaw. Kaya ito talaga yung prime suspect natin. Pero tatanggalin muna natin itong boost actuator para mano-mano natin galawin yung mismong turbo linkage, no? So dito ay tinesting lang natin yung play ng impeller ng turbo natin kung talagang palitin, pero medyo okay pa naman yung turbo. Kaya ang target natin ay yung turbo boost actuator, no? Dahil sa medyo may kamahalan ang parts ng Ford ay talagang ikay mafu-Fordoy, no? At para na rin makatipid si customer, so targetin lang natin muna yung turbo boost actuator kung meron tayong mabibili na ganun lang, no? Dahil sa panahon ngayon, ang kadalasan kasi ay buo na, no? Assembly, turbo assembly. So dito guys, ayan, makikita niyo yung linkage na dapat gumalaw, pero malambot naman guys, no? Hindi naman stack up. So dito buo ang loob natin na ituro yung boost actuator mismo. Napakalambot nga lang, oh. Kaya ang gagawin natin, ito muna guys, yung ating ipauuna na ipahanap na makakuha tayo ng original, no? Dahil sa kung isasuggest agad natin na buong turbo ay baka magasgas talaga ang ATM ni customer. Kaya ito tinanggalan natin, so sana makahanap tayo ng original na turbo boost actuator para maisalba naman ang bulsa ni customer, no? Dahil sa pasado pa naman sa atin itong kanyang turbo. Ayan. Kaya itong maliit na part lang muna talaga ang ating uunahin. Saka tayo magdesisyon pag walang nahanap na buo. At yun lang guys, no? Makalipas ang 2 araw ay masamang balita. Dahil sa wala talagang mahanap na turbo boost actuator lang, ang available ay turbo assembly kasama na itong ating turbo boost actuator. Dahil sa ito ay natanggalan natin, so wala tayong ibang gagawin kundi buksan natin itong actuator. Tignan natin, baka basa lang ng langis sa loob. Pero ang alam ko dito guys ay water resistant ito, no? Dahil sa meron namang o-ring yan. Kaya hindi yan basta-basta napapasukan ng mga talsik-talsik lang na langis or tubig. So dito ay bubuksan na nga natin at ang plano natin ay kung walang langis ay linisin lang natin yung circuit, yung dalawang terminal. Gamit lang tayo ng pinong liha. So ganyan lang guys, oh. Number 1000 ang gamit nating liha dyan. Huwag na nating kuskusin ng kuskusin, baka lumaki pa yung kawang at magkalus kontak, baka lumara lang yung problema guys, no? So itong ginawa natin ngayon guys is alternatibo lang ito. Baka sakaling mapagalaw natin ulit itong boost actuator na ito ay, pero hindi ito sigurado kung magtatagal nga ba, no? Dahil sa atin ang ginawa natin ay remedyo na lang talaga. Dahil sa umurong talaga ang customer sa buong turbo assembly at hindi daw nila kaya, no? Hindi daw kaya ng kanilang bulsa bumili ng ganun kamahal na turbo dahil nagkakahalaga lang naman ng parang isang motor na brand new. So tayo naman guys ay gumagawa din tayo ng mga paraan kung sakasakali man talaga hindi kaya ni customer,
ginagawa natin ng paraan kung kaya. Pero hindi tayo magbibigay ng warranty. O dahil sa nabad trip na nga si Carryworks ay ito na, shortcut na yung video natin. Naikabit na natin yung turbo, alternator, belt, at air filter. So belt, anya nakakabit na. So gagawin natin dito guys, titistingin natin, no? Titignan natin kung nadali ba siya ng ating magic liha na pino. So ibabalik na natin yung negative at paanda rin natin. Titignan natin tong hose na ito kung papayat pa pag dire-revolusyon, no? Matras kasi may-ari eh. Matras sa gastusin. Okay. Gumana. Gumana. Okay, isa pa. At dito guys, gumana nga yung magic liha na pino ni Carryworks. So nakikita nyo naman na lumulobo po yung hose. Ibig sabihin gumana po yung ating turbo boost actuator. Pero sigurado tayo no, na hindi talaga magtatagal dahil sa temporary lang yan. No? Pero at least na-solve natin. Ayan, nawala na yung transaxle sign, yung kulay dilaw. At dito rin, hindi man nailaw yung check engine guys. No? So wala man talagang check engine yan. So maliban lang doon sa transaxle, yung nagwa-warning sa dashboard. So ngayon, hindi siya low power kasi hindi nalabas yung warning, no? So bali, ganun lang kasimple guys ang ating ginawa ngayong araw, no? Kaya ang gagawin natin dito ay, siyempre, isasarado na natin yung hood. Pero wala muna ang test drive dahil sa temporary lang ginawa natin. So at least, nasolusyonan din natin ng kaunti at kukunin daw ito ng may-ari. At hanggang dito na muna guys, no? Magtatapos yung ating simpleng bidyong ginawa. Dahil sa, yun nga, umurong nga yung customer. Dahil sa price na nalaman nila na nakakabutas talaga ng bulsa. So maraming salamat po ulit guys sa walang sawang panonood sa ating video. Muli po, inyong lingkod, Carryworks.